Nung panong iyon, lumapit kay Jesus sa mga alagad ni Juan Bautista. At ang wika, malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Sumagot siya, maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking kinakasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Alam niyo po ba na pagkatapos sa panalangin, ang pag-aayuno ay isa sa mga makapangyarihang gawain na binabanggit sa Biblia. Narinig po natin sa unang pagbasa. Kung tama, kung matuwid ang ating pag-aayuno, ano daw po ang magiging bunga nito? Pag tayo'y nanalangin, pakikinggan tayo ng Diyos, ano man ang ating hilingin sa Kanya, agad tutugon ang Diyos. Marami din po mga nag-ayuno sa Biblia at pagkatapos sila ay nakaranas ng milagro galing sa Diyos. Pero aminin po natin, marami sa ating mga Katoliko ang nalilito at walang alam tungkol sa fasting o pag-aayuno. May isa nga pong nananalangin. Sabi niya, Lord, magfa-fasting na po ako sa pag-inom ng Coke. Pero nung kakain na po, umorder ba naman ng Sprite? Parehas din naman pong soft drinks yun Di po ba? Minsan, creative tayo sa ating pagsasakripisyo. Di po ba? Ang tanong, sakripisyo ba ang ating ginagawa o substitution? Meron din po isang teenager, isang kabataan. Sabi po niya, magfa-fasting daw siya sa Facebook. Hindi muna daw siya magpo-post sa social media. Aba, isang araw pa lang, nag-post na sa Facebook niya. Alam niyo yung sabi? Day 1 without Facebook. Ang hirap pala. Fasting ba talaga o announcement lang? Real fasting should be quiet and unseen. Amen? Nagtanong daw po ang isang mister sa kanyang misis, ano ang fasting mo ngayong Kwaresma? Sumagot po itong babae, sabi niya, magfa-fasting ako sa chocolate. Wala munang chocolate. Pero pagkatapos ng 2 oras, nakita ng mister yung misis nandoon sa rare. Nagtatago, kumakain ng chocolate. Sabi ng mister, akala ko ba fasting ka sa chocolate? Sumagot po itong misis, I'm out, nai-stress ako sabi niya. Palaging meron tayong dahilan para hindi magsakripisyo. Hindi po ba? But remember this, my dear friends. Nobody becomes great and holy because of an excuse. Mga kapatid, ang pag-aayuno ay nakakatulong sa atin para mas bumuti tayo. Amen? Ang pag-aayuno ay nakakatulong para mas maging banal ang ating mga kaluluwa. Pero, bakit walang gumagawa nito? Kasi hindi natin masyadong maintindihan ang halaga ng pag-aayuno. Kung mababasa niyo po ang Biblia, may binabanggit po itong 3 paraan para mag-ayuno. The first way is called the absolute fast. It is also called the dry fast. Si Esther po sa Lumang Tipan at si San Pablo po sa Bagong Tipan. Sila daw ay nag-ayuno sa ganitong paraan. 3 araw daw, wala silang kinain, wala silang ininom. This kind of fasting is associated with intense prayer. Bakit ka nag-aayuno? Kasi gusto mo magdagdagan ang panahon mo sa pananalangin, sa pakikisa sa Diyos. Madalas ginagawa po ang pag-aayunong ito bago ang isang mahalagang tagpo o karanasan sa Diyos.
The second way to fast is called the partial fast. It is also called the Daniel fast. Ito po ang madalas na fasting na ginagawa ng maraming Kristiyano ngayon. Nakasulat po sa Biblia, mababasa nyo, na si Daniel daw po umiwas sa mga matatabang pagkain. For 3 weeks, he did not eat any meat. Ang naging diet lang po, ang naging pagkain ni Daniel ay gulay at umiinom lang siya ng tubig. The third kind of fasting is called the normal fast. Ito po yung hindi pagkain, pero maaaring kang uminom. Mababasa po natin sa Bagong Tipan na nag-ayuno daw ang ating Panginoong Hesukristo habang siya ay nasa disyerto. Pero kahit na hindi siya kumakain, umiinom naman siya. Yun yung dahilan bakit nakapag-survive siya. Ang buong layunin ng pag-aayuno ay ang panghihina ng ating laman. Napansin niyo po, kapag gutom ka, wala kang ibang iniisip at tinanais kung hindi yung kumain ka lang. Pero kapag busog ka na, kapag puno na ang iyong tiyan, meron kang ibang ninanais na sarap at ginhawa. Hindi po ba? Kapag busog ka, ninanais mong magkaroon ng mas maraming pera, mas maraming kagamitan, mas maraming kapangyarihan. Hindi po ba? Kapag nagpa-fasting ka, pinapahina mo ang iyong katawan at pinapahina mo din ang iyong masamang pag-uugali at mga masamang nakasanayan. Through fasting, you weaken your bad habits. Nag-aayuno po tayo upang ang banal na Espiritu naman ang manguna, ang maghari sa ating pangangatawan. Noong pong mga nakarang araw, may isang napakagandang paalaala po si Pope Leo. Sabi po niya, ngayon daw pong Kwaresma, mas magandang mag-fasting tayo, hindi lang po sa pagkain, kundi sa mga masasamang salita. Mag-fasting sa paninira, mag-fasting sa paghuhusga, mag-fasting sa pagiging mapanlait. Dahil aminin po natin, hindi po tiyan ang problema. Ang madalas, ang problema ay ang ating mga dila. Hindi po ba? Baka hindi nyo rin po alam. Noong pong Sabado lamang, may bumisita po dito sa ating parokya. Ang 2-time Olympic gold medalist, si Carlos Yulo. Kasama po niya yung mga kapatid niya at yung girlfriend po niya, si Chloe San Jose. Birthday po kasi niya. At alam niyo po kung ano yung ninais ni Kaloy na gawin. Ayaw po niya yung magarbong party. Ayaw po daw niyang ng isang mamahaling handaan. Ang gusto lang po niya para sa kanyang birthday bilang pasasalamat sa Diyos ay yung magbahagi, tumulong po sa mga mahihirap na bata. Habang nagaganap po yung pagbibigay ng pagkain ng relief, nagkaroon po ng picture taking. At ito po ay napost sa social media. Nabalita pa nga po ito sa malalaking news outlet, sa ABS-CBN, sa GMA, sa Philippine Star. Pero alam niyo po, habang nagbabasa ako dun sa comment section, nalungkot ako. Bakit? Ang daming negatibong salita. Ang dami pong haters. Ang dami pong bashers. Tumulat po yung isa, sabi niya, bakit hindi ka muna tumulong sa pamilya mo? Bakit yung ibang tao ang inuuna mo? May sarcastic pa nga pong nag-comment Sabi niya, golden heart, nagbigay lang ng pagkain, mabait na. Pati po yung pagbibigay sa loob ng simbahan, naging issue pa, minasama pa ng isang follower natin. May message po ako, sabi, bakit sa loob daw po ng simbahan, doon ginawa yung gift giving? Nagpapasikat lang daw po itong si Carlos Yulo. Alam niyo po, para sa kaalaman ng lahat, kung pupunta po kayo dito sa ating parokya, maliit lang po ang lugar. Wala po kaming malaking parish hall para ma-accommodate yung napakaraming tao. At kung huhusgan man po ako ng Diyos, dahil pinakain ko yung mga gutom, pinapasok ko sila
sa tahanan ng Diyos. Handa po ako na tanggapin ang kaparusahan ng Diyos. Kung man pong mapupunta ako sa impyerno dahil tumulong kami sa mga dukha, sa mga mahihirap, okay lang po. Siguro naman, kung mapunta man po ako sa impyerno, marami naman ako makakasamang pari doon. Di po ba? Joke lang po. Kasi naisip ko po, kung mapupunta nga ako sa langit, at pagkatapos yung makakasama ko doon, yung mga mapanlait, yung mga mapanghusga, yung mga mapagmataas, siguro mas maganda po sa impyerno na lang ako. Di po ba? Pero sa totoo lang po, ang mas masakit ay hindi yung kulang ng space, kulang ng lugar dito sa parokya. Ang mas masakit ay yung kakulangan ng kabutihan sa puso ng mga tao. Mga kapatid, bakit nga ba ang bilis magsalita ng masama ng ibang tao? Simple lang po, kasi mas madaling maghusga kesa sa umunawa. Amen? Mas madaling manira kesa sa magtayo. Hindi mo kailangan mapagod para pumuna. Di po ba? Pero kailangan mo ng puso para umunawa. Ito po ang nakakalungkot sa panahon natin ngayon. May ginagawa ka na ngang mabuti, may masama pa rin silang masasabi sa iyo. Hindi po ba? Pero tandaan niyo po ito, do not be discouraged. When people misunderstand your goodness, remember that Jesus was also misunderstood when He was saving the world. Kaya nga, kung si Jesus hinusgahan, tayo pa kaya mga tao? Mga kapatid, kung hindi mo rin kayang tumulong, tumahimik ka na lang. Amen? Ito po ang magandang pag-aayuno at pagsasakripisyo. Please, fast from negative and bad words. Magsumikap po tayo na wag muna tayong magsasalita ng masama kung ito ay makakasakit ng puso at damdamin ng iba. Dahil minsan, yung isang masamang comment, mas masakit pa yan kaysa sa sampal, kaysa sa tadyak. Tandaan niyo po, ang dila ng tao walang buto. Pero kapag nagsalita ito ng masama, daig pa na ikaw ay tinamaan ng bato. Amen? Mga kapatid, ngayon pong Kwaresma, magandang tanungin natin ang ating mga sarili. Ang dila ko ba ay nakakapagpagaling o ito ba ay nakakasugat sa iba? Ang mga salita ko ba ay nakakapagpalapit sa Diyos? O ito ba ay nagtutulak sa ibang tao palayo sa Panginoon? Tandaan niyo po, ang tunay na banal, hindi lang marunong magdasal. Ang tunay na banal, marunong mag-ingat sa kanyang pananalita. Amen? Ngayon pong Kwaresma, hindi lang po tayo tinatawag na magutom o umiwas sa pagkain. Tinatawag din po tayo, sana naman magkaroon ka ng gutom sa kabutihan. Sana naman magutom ka sa awa. Sana naman magutom ka sa pag-uunawa. Remember that, my dear friends. More importantly, be hungry for goodness. Be hungry for mercy. Be hungry for understanding. Kaya mula ngayon, bago po tayo sana magsalita, mag-isip muna tayo. Bago po tayo pumuna sa iba, umunawa muna tayo. At bago tayo maghusga sa iba, magmahal muna tayo. Tandaan niyo po ito, less judgment, more compassion. Less noise, more kindness. Ito po ang fasting at pag-aayuno na kalugod-lugod sa Diyos. At kung tunay kang mag-aayuno, mapapansin niya ng Panginoon, makikinggan niya ang iyong panalangin at babasbasan ka niya. Hindi kakaunti, kung hindi sobra-sobra. Amen. Again, my dear friends, remember that after prayer, one of the most powerful activity or action in the Bible is fasting. Tayo nga po mga Katoliko, maluwag tayo Kasi twice a year lang po tayo expected na mag-fast. Noong pong Ash Wednesday at sa Good Friday.
Pero tignan niyo po ang magandang bunga ng pagfa-fasting, ng pag-aayuno. Una, disiplina. Pag marunong kang magdisiplina, doon nagbabago ang iyong buhay. At pangalawa, sabi ng unang pagbasa kanina, kapag tunay ka, tapat, na nag-aayuno, yung pag-aayunong gusto ng Diyos, pag-aayuno sa masamang ugali. Kapag nagdasal ka, sasagutin ka niya. Kapag humiling ka, tutugon siya. Baka yan ang isang problema sa iyo, kapatid. Bakit ang tagal mo na nananalangin? Hindi ka pa sinasagot ng Diyos. Baka kailangan meron kang alisin sa iyong sarili sa pamagitan ng pag-aayuno. Isa pong advice, sa pong turo ng ating Catholic Bishops Conference of the Philippines sa ating ngayong Kwaresma is to fast from social media. Naging buhay na po natin yung tayo nasa social media. Pero tingnan niyo po kung anong epekto niyan. Nagiging robotic na tayo. Nawawala yung puso ng tao. Yan nakakalungkot. Yung mga nagko-comment, puro negatibo, puro paninira, puro paghuhusga. Kapag ba first time mong na-meet yung tao, aawayin mo na siya. Di po, di ba? Pag first time mong na-meet yung tao, sasabihin mo ba yung mga kasalanan niya? Di po, di ba? Maaaring meron tayong alam na masama tungkol sa ibang tao. Pero kapatid, hindi ka Diyos. Hindi mo nakikita buo kung ano yung nasa puso niya. Hindi ibig sabihin, kapatid, may alam kang masama na ginawa ng iyong kapwa ay nagiging mas mabuti ka na kaysa sa kanya. Tandaan niyo po, isa sa mga kinamumuhian ng ating Panginoon ay yung kataasan ng loob, self-righteousness. Again, kung wala ka ding sasabihin mabuti, kung hindi ka rin makakatulong, mabuting tumahimik ka na lang. Tayo po ay mag-ayuno sa masasamang salita. Mag-ayuno muna tayo sa paghuhusga sa iba. Mag-ayuno muna po tayo palaging tumitingin sa social media. Dahil pagbabad tayo dyan sa internet, nagiging bingi tayo, nagiging bulag tayo sa kagustuhan ng Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, para madagdagan natin ang oras natin sa pananalangin, para marinig natin ang salita ng Diyos at para masagot ng Diyos ang ating mga kahilingan. Ito po yung assignment natin. Bawasan nyo yung screen time nyo. Bawasan nyo po yung pagpe-Facebook nyo. Pag naman yung 8 oras nakatutok ka na dyan. Di po ba? Bawasan mo ang iyong pag-i-internet. Dagdagan mo naman ang iyong pananalangin, ang iyong pakikinig sa Diyos. Makikita mo, mas bubuti ang iyong nararamdaman, mas mapupuno ka ng tuwa, ng pag-ibig at kapayapaan. Sumayin